Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun Eh, po yung dating sa inyo. lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong, itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to the Hague. That's political. Oh, kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. O, tingnan niyo ang Israel. O, tingnan niyo yung si Putin. O, kasi they are strong countries. They are powerful countries. Sabi nga, ba't kami surrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang, hindi ako naniniwalang mabait tong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Opo. Paano iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping? Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin, gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito niyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha niyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Abay, kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko Sabihin mo ng sinong kalabaw mo, attorney. Para ngayon pala, alam na ng mga kababayan sino susuportahan nila. Saka natin pag-usapan yung yung 2028 pag malapit-lapit na. Pero attorney, so ngayon, dahil pinangalanan sila, possible na maglalabas ng arrest warrant. Pero kaya nga, sabi mo, kahit may batas na tayo, nakalatag na dyan, na hindi basta-basta mong kukunin, isusurrender, isusuko ang isang Pilipino sa ICC. Pwede pa rin gawin ng administrasyon by hook o by crook na talagang ipadala itong 8 individual o personalidad na ito na nabanggit ng ICC? Opo. Kasi yun, kahit dun sa kay former President Duterte, wala namang warrant dun Interpol notice lang yun Pero labag sa batas yun, attorney, di ba? Inawa lang nila dahilan yun Kaya, kung ako dyan, total, si Aguirre, abogado naman, pumunta siya ng Supreme Court. Noon sa kay former president, nagtago sila lahat. Si Torre lang yung, hinarap nila sa tao. Parang, ginawa na lang gago yung kababayan ko Unos authority, sabi ni Digong, sabi ni mine,
My authority. Ngayon lang ako nakakita ng chief PNP na may na may authority. Ano ba yun? Secretary of Justice ba yun? Pwedeng pumirma na. Ano ba yun, Judge? Alam nyo, kasi ito, mga Pilipino, tayo po, huwag na po tayong pumayag na ito, martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Ano? Nagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political yung galaw na yan ni BBM Gang. Opo. So, ang nabanggit po ninyo, ang pwedeng gawin ng depensa, itong 8 individual na nabanggit ay pwede silang pumunta sa Supreme Court kahit na wala pang attorney. Kopya ba? A formal copy? There is a serious danger to the deprivation of their liberty. Kaya lang ayoko mag-abogado dyan kay Bitagiri kasi matalino naman yan eh. Opo. Okay. Pero, di pumunta sila ng Supreme Court para matestingan na ito. Magka-landmark case na ito. Opo. Grabe. Attorneys. Grabe na. Ano bang ginawa ng BBM Gang na ito sa bayan natin? Kaganda-ganda ng... wala na. Pati ekonomiya, bagsak. Hindi lang bagsak, wasak na. Corruption index, abay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt. Third lang tayo. Okay na po yung third. BBM. Magnanakaw ka talaga eh. Attorney si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po. Attorney, maayong aga, maayong buntag. Nabanggit nyo rin kanina na yung pabago-bagong isip ng ating Pangulo kasi in fact noong April 15, nung siya ay nakapanayam ng grupo or ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, April 15 yata ito, 2024, ginit siya during that time na hindi niya isusurrender kahit may warrant of arrest itong si kay Pangulong Rodrigo Duterte from ICC. Hindi ba siya pwedeng mayroon ba siyang maaaring pananagutan dito po, attorney? At may ituturing na po ba itong pagsuko sa ating soberanya? Kasi kinikilala din niya na wala na sa ating jurisdiction kahit hindi pwedeng umiral yan sa bansa. Hindi naman siya nasusurrender ng sovereignty. Pero nagpapakita siya na talagang weak siya na leader. Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito na naman nila kinulong. Dito rin nila kinulong. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. Bakit? May local naman na batas dyan. Yun nga naging basis din nila eh. Bakit din daw nila na kailangan ng... Ang problema talaga nitong BBM administration, gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Gala yung BBM Gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito dahil tingnan nyo naman sa nangyayari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. 2.4 million ng Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Bigas na tag 20 pesos. Abay, kung hindi na to presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan na kagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako eh.
Hindi po ako dito sa mga high class lang na mga lugar gumagala. Gumagala din po ako doon sa mga what do you call this, yung mga market. Oh, kausap ko mga rider, mga street cleaner, mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM gang na ito. Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun po sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli. Di ba may kantang ganyan, ha? Nung ako yung nasa UP, huwag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Secretary Recto, huwag ka na utang ng utang. Si BBM, pabayarin mo na ng 203 billion na utang niya sa estate tax. 200 lang naman ang kulang mo eh. Di yun na. Okay ka na. Tapos kami, itatax mo na naman ha, Mr. Batman. Ganyan talaga, Secretary Recto. Sacrifice. Mag-waive ka na ng sweldo mo. Oh, lahat ng kabinete mag-waive ng sweldo. Oh. Senador at congressman, mag-waive ng sweldo. At gawin na yan na wala ng sweldo sila sa sunod na term nila. Kung hindi ba rin mga magnanakaw dyan, hindi na yan tatakmo yung mga kontraktor. Wala na palang sweldo eh. Tsaka wala na rin allocables, walang pork barrel.